power at experience po natin yung kasalan. No? So, salamat sa successful na kasalan na ito at salamat sa mga ministers na nakarating po doon. Sila pastor na nag-decorate. Ano? So, in general, nakaganda po ng result kasi po hindi po expected po nila na ang maging resulta ay maganda. Ano? Sa Facebook, marami po nagpo-comment. So, yung pinakahalaga doon, yung salita ng Panginoon sa kasalan ng Panginoon. Pinapakaman natin ng Panginoon. At bago po ang lahat, mabasa po na tayo ng scripture sa 2 Peter verse 1 to 4. Ito po ay madalas po natin nababasa at ito po yung nililid sa atin ng Panginoon sa umagang ito. At nawa, hindi po tayo mahahatak ng init ng panahon. Kasi yung text po natin ay tumataas. So, nawa yung init ng panahon, yun rin po ang init ng ating pananampalataya. So, pag natin ng Panginoon, sabi dito, sabi niya, whereby are given to us exceedingly great and precious promises, that this ye might partakers of divine nature, having escaped the corruption in the world through lust. Sabi niya dito. Kapag titingnan po natin, ang 2 Peter ay napaka-simple pong salita yung statue of the perfect man. So, gusto ko pong pamagatan po ito na exceeding great and precious promises. So, marami pong pangako ang Panginoon po sa atin. Diba? So, minsan, hindi po natin na-appreciate yung mga pangako ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Dapat ma-appreciate po natin yun. Amen? Sa pangako natin ng Panginoon, appreciate po dapat natin yung pangako ng Panginoon. Pag sinabi ko kasing exceeding, sobra-sobra po ito. Amen? Kinatapos po ba yung Panginoon sa blessings sa buhay po natin? Sa palagay ko po, hindi ano. Kasi, marami pong mga pagpapala na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na minsan hindi po natin hindi po natin expected, pero binubuhos po ng Panginoon ng kanyang mga pangako. Amen? Ang pangako natin. At pwede po sa ating mission, bakit po binabalik po doon? So, purihin po ang Panginoon dahil nakausap po pansamantala sila Pastor Boy. At sabi niya, nag-commit po sila, natutulong po sila physically, pag may time, at materially, purihin po ang Panginoon. Dahil po sa biyaya ng Panginoon, sobra-sobra po ang biyaya ng Panginoon. Diba? Ang pangako ng Panginoon sa atin. Sabi niya dito, dapat partaker po tayo ng divine nature. Amen? At ang pinakamahalaga po dito, dapat ibahagi po natin. Diba? Kaya po pala, yung mga evangelista po natin, hindi tumitigil para i-share ang Word of God. Amen? Para ilayo po, ang kabulukan ng mundo, dapat ilayo po natin sa nature po natin. Amen? Alapahan po natin. Kaya natin ba natin, hindi po nagsasawang mag-share ng Word of God dahil gusto, yun ang kalooban ng Panginoon. Amen? Na yung corrupt na mundo natin ginagalawan, dapat tayo po yung mabahagian natin ang ating community na ating ginagalawan. Amen? Sabi nga, tayo yung ilaw, diba? Dapat nakikita mismo si Kristo sa buhay po natin. Amen? Kaya kung titignan po natin, ang bawat isa, kung nakikita si Kristo sa buhay po natin, speechless na pa dapat si Pastor, no? Pero, wala pong akong puso ko doon sa kagalakan. Dahil habang ako po nag-iikot-ikot doon ng kasalan, marami pong napupuna po sila na ang kasalan na iba doon sa nature po nila. Amen? Purihin po ang Panginoon. Dahil yung kasalan na naganap ay yun po yung perfect time na makikita mismo si Lord. Amen? Hindi po yung handa. Kasi di ba pa po yung sinantay, akala ko ba pukulangin, pero yung sa biyaya ng Panginoon, nagkasya po ito at napakaganda po
mula po sa ating MC, at mula po sa nagbigay ng mga inspiration doon sa bagong kasal. At nakikita po ng nature, ng komunidad, na iba yung kasalan na yun. Iba ang kasalan ng believer. Talakpan po natin ang resulta ng Panginoon. Na unti-unti nila nakikita na hindi lang po doon sa activity, kundi yung totoong Word of God. Amen. Talakpan po natin ang Panginoon. Patuloy ko po sa pagbasa. Sabi niya dito, and beside, yun, sabi niya na, and beside, I giving you diligent, diba? Dapat, taglay-taglay po natin yung pagdatsyaga. Amen? So, kaya nga sabi ko nga doon, binabalik ko lagi, itong aking sinishare sa inyo, binabalik ko lagi doon sa unang sinimulan po natin, yung men's fellowship po natin. Dapat magtyaga po tayo, makinig. Sabi ko nga, kay Pastor, mag-pray po natin na yung module na yon, yung katalinuhan na galing sa Panginoon, dapat kapagsaluhan po natin. Amen? Para doon sa field, ay magagamit po tayo. Amen? Hindi lang si Brother Rapin, hindi lang si Kuya Mar, hindi lang si Brother Ariel, si Brother Richie. Dapat lahat po tayo. Para makikita po ng nature na tayo nagkakaisa sa ating hangarin. Talapakan po natin ang Panginoon. Amen. Dapat natyaga po tayo. Sabi niya dito, and your faith. So, ibig sabihin, nandyan po yung pananampalataya po natin dapat. Amen. At ang faith, ito po yung revelation. Amen. Kaya kung titingnan po natin, diba, marapture lang po ang ating pananampalataya kung tayo'y nagtitig po tayo doon sa salita ng Panginoon. Amen. Kung kaya po natin, diba? Matyaga po lang pa tayo, pagsikapan po natin magkinig na makita yung salita ng Panginoon. Amen? Baka minsan, nainig po tayo minsan, even po sa men's fellowship po natin, nagkakaroon na tayo ng coffee talk. Pero pag titingnan po tayo ng naging resulta, nagsisimula po tayo sa coffee talk, pero mayroon po tayong topic na nadugo. Amen? At yung topic na yun po magpapalakas sa ating pananampalataya. Kapag lang po tayo magsawa, di ba? Siyempre naman ang kapit ng pastor eh. Ano pa po natin ang Panginoon? Pero mga minsan, nagsasawa po tayo na hindi po tayo. Pero yung faith na yun ay nagsisimula sa pakinig ng salita ng Panginoon. Amen. At yun po ang magkukumport sa atin. Kadalasan, pag nagkulang po tayo ng oras, naghahanap po tayo kung sino magkukumport sa atin. Dahil sa problema po natin, naghahanap po tayo doon sa labas, nagbibigay sa atin ng payo. Tama po ba yun? Amen. Pero titingnan po natin dapat ang magpayo po sa atin yung matanda sa iglesia. Diba? Kasi mayroon po siyang katalinuhan na nagaling sa Panginoon para ma-meet kung ano ba ang problema mayroon ka. Amen. Hindi po yun solusyon, di ba? Naupo ka sa isang forum at maghingi ka ng advice sa mga kaibigan mo. Diba? So dapat magkaroon po tayo ng fellowship. Amen. At doon sa fellowship na yun, alam ko, doon po tayo pinagpatibay ng Panginoon. Dapat yung fellowship natin pinagsasaluhan. Diba doon sa nature na ginagalawan natin dati? Diba sa komunidad na ginagalawan po natin dati? Diba? Kung nagpo-comport natin sa akin ay si San Miguel ngayon, si Lord dapat. Alam pa naman natin ang Panginoon. Alam pa naman natin. At sabi nga, dito, so in faith, there's a virtue. Mayroon po tayong virtue dapat. Amen. At knowledge. Hindi po intellectual knowledge na galing sa aking lamang. Diba? Marami pong mga galing. Diba? Na sa kanilang sariling kaalaman, kadalasan depend po tayo. Diba? Pero yung katalinuhan na nagaling sa Panginoon, alam ko, ang lahat na yun ay maging positibo ang result mo yun. Amen? Even po sa mission po natin, diba? Kadalasan, ang bride, kumukuha ng knowledge doon mismo sa Panginoon. At dapat ito po yung taglay-taglay po natin. Hindi po sarili natin katalinuhan. Hindi po sarili natin haka. Diba? Hindi po dapat sarili natin prediksyon. Kundi, naayon po doon sa salita ng Panginoon. Eh, pagkapakat po natin ng Panginoon. Diba? Ito po yung mag-lead po sa atin para ma-rapture po tayo. Yung purong salita ng Panginoon. Amen. Kadalasan, ang nangyayari, dahil doon dito sa social media,
hybrid teaching. Amen. Kinukuha po nila sa kabila doon sa YouTube. Dapat hindi po tayo YouTube believer, kundi tayo ay pure na message believer. Amen. At pasalamat po ako dahil dito sa church, sa maliit na church, hindi po sila nagtuturo about sa YouTube, kundi purong salita ng Panginoon. Amen. Dapat, doon po dapat tayo makinig sa purong salita ng Panginoon. Diba? Hindi po sarili natin katalinuhan, kundi ang katalinuhan na nanggaling sa Panginoon. Sabi na dito, in knowledge, there is temperance. So dapat meron po tayong pagtitipid sa lahat ng bagay. Amen. Hindi po dapat ang Kristiano, hindi po hubong yung maiksig yung pasensya, di ba? Hindi, palakpakan po lang yun, Panginoon. Minsan nga sa pamilya po natin, mayroong ganong karakter, di ba? Pagka nag-usap tungkol sa mga bagay, ang tingin niya, siya lang ang magaling. Diba? Pero dapat, unawain po natin, babaan po natin yung pasensya po natin. Dahil, nasabi nga dito, sa Teaching of a Perfect Man, dapat mahaba po yung temperance po natin. Diba? Malawak dapat yung pag-unawa po natin. Diba? Sa palagay po natin, di ba? Kadalasan nangyayari po ito, di ba? Lalo na, di ba? Pag nakikita ng isang pamilya na may mga bagay na madalas nagiging sa atin, di ba? Nabigyan po natin, di ba? Sabi niya, temperance, patience, di ba? And patience, godliness. Amen. Okay, sulit mo lang po magbasa. And godliness, brotherly kindness, and brotherly kindness, charity. So dapat tayo, mapagbigay po tayo dapat sa ating mga kapatid. Hindi lang po yung material na bagay. Amen? Yung kadalasan, doon po tayo nakatingin. Malapit naman yung mga kapatid ko eh. Diba? Baka hihingin na naman ito. Pero pag minsan doon sa mga material na bagay, diba? Nakikita po nila na si Lord kasi sa buhay po natin, diba? Kasi dapat mapagbigay po tayo sa mga kapatid po natin. Diba? Hindi lang yan sa material na bagay, maging po sa advice po natin, sa trabaho po natin. Amen? Meron po akong isang kasamahan sa trabaho ko na gusto na mag-resign dahil sa toxic na trabaho, diba? Pero minsan, hindi po yun, disgrasya, kundi yun po ang biyaya ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, pag ikaw ay binababa ng tao, tataas ka ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon hanggang ngayon, magsasama po kami. At pag-pray po natin, na mag-usap po natin yung Bible study sa lugar ngayon. Marami po siyang mga tanong at kalooban ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, na kanyang mga tanong ay masasagot na sa pamagitan ng banal na kasulatan. At nakasama kami, sabi niya na sa akin, sabi niya, naging kumari ko kasi, pare sabi niya, dito ko na-realize na sa ngayon, yung advice mo sa akin ay mayroong bunga. At purihin po ang Panginoon, dapat talihan po tayo ng biyaya. Diba? Hindi lang doon sa material na bagay. Maging yung advice po natin na makabigay sa kanya ng kalakasan, gagawin po natin yun. Yes. Hindi lang yung charity doon sa material na bagay. Charity, biyaya ng Panginoon na mabago yung buhay, yung mabago ang pananaw ng ating mga kausap. Hindi, palakpakan po natin ang Panginoon. Diba? At kung titignan po natin, binabalik ko doon, sabi niya sa akin, one time, habang ako nag-drive, kasi nga, yung palasak na ngayon, yung gera. Sabi niya sa akin, parihan mo ang pananaw mo doon. Sabi ko, binalik ko siya doon sa pinaka-basic. Diba? Bakit dito ko dinadala? Dapat mabiyaya po tayo. Huwag po tayong maging umig. Sabi niya sa akin, gusto kong maging simple ang pag-uusap po natin. Sabi ko, based sa story, sabi ko, si Noah ay nasa-save po ito. Yes, at alam mo, doon sa pag-uusap po natin, naging short, ipaniwala ko sa kanya na mayroong pag-asa ang Panginoon. Dapat, tayo mga believer, dapat lagi natin ibigay ang biyaya na mayroong pag-asa ang Panginoon. Kaya talapakan po natin ang Panginoon. At sabi ko nga sa kanya, sabi ko, Mari, one of these days, magkaroon tayo ng Bible study sa inyo. At sabi nga, welcome kayo muna.
ipag-pray po natin, mabubuksan yung Bible study po natin doon. Sa biyaya ng Panginoon, maging naluyan po tayo ng pagpapala. Balik po tayo dito. Sabi niya, godliness, di ba? Yung charity, di ba? Sa ating mga kapatid, huwag po tayo maging matamot. Diba? At doon sa material na bagay na yun, kung nakakatulong ka sa kanila, purihin ng Panginoon. Isa kasi nakasal po tayo, lalo na pagkahingi yung kapatid ko natin. At realidad yun. Lalo na pagpabayan na natin sa mga utang natin. Pero pag titingnan po natin, di ba, mas magandang magbigay. Kasi pagkadalasan, pag nagbigay tayo, yung budget po natin, nakaalay na yun eh. Pero pag nakabigay ka, alam ko, ibuhos ng Panginoon, yung pagpapala sa iyo. Amen. Huwag po tayo maging open ang ating kamay para sa pagbigay sa mga simpleng bagay. Amen. So, sabi niya dito, sa 8, for these things, sabi niya, you be and bond, sabi niya. Ibig sabihin, ibuhos ng Panginoon ang pagpapala. Kaya pala yun eh, di ba? Kaya pag ikay nagbigay, amen, hindi na charity. Ibigay mo 100% sa Panginoon. Yung para sa Panginoon, alam mo, ibuhos ng Panginoon ang pagpapala sa buong iglesia. Amen? Amen. Ng Panginoon. Diba? Hindi lang sa kapwa po natin. Maging mismo sa church. Amen. Kaya po natin ibigay ang para sa Panginoon. Ang para sa Panginoon. Napakabala natin ang Panginoon. Kaya ako, pinabasa ko ito, sabi ko nga, kasi kini-question mo tayo lagi sa labas. Sabi mo, mayaman ang Panginoon, pinagdinukuran ko, hanggang na yun, naghirap na tayo. Ako naniniwala, kung ibigay mo natin 100% sa Panginoon, ibuhos ng Panginoon ang pagpapala sa kanyang mga anak. Pray po ang Panginoon, sabi niya, and make you shall, yun, amen. Ay, pagbasahin mo ng buo. Sabi niya dito sa 8, For if these things be in you, and bond and make you that shall neither be barren or unfaithful, and knowledge of the Lord Jesus. Ibig sabihin, hindi hayaan ng Panginoon na maging tamad po tayo. Diba? In general, hindi hayaan ng Panginoon na maging tamad po tayo sa gawain. Amen. Na makinig na kanyang mga salita. At hindi hayaan ng Panginoon na hindi bukas palad ng ating mga kamay na ibigay sa Kanya para sa Kanya. Amen? Kasi kung titingnan po natin, bakit yung mga foreigner, diba, nag-mission po sila? Diba? Di ba kaya ng Pilipino yun? Kaya ng Pilipino yun. Amen? Kaya diba? Bakit yung mga evangelista ng ibang bansa pupunta sa Pilipinas para mag-mission? Diba? Kaya pa rin ang Pilipino yun. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kung tayo yung mindset po natin ay handang magbigay sa Panginoon yung oras po natin, alam po kaya ipagpalain ng Panginoon yung mga nagawa. Amen? Bakit hindi po tayo nagdadagdag hanggang ngayon? Diba? May purpose ang Panginoon. Hinayaan niya po ng mag-mature ng church. Alam mo, nag-iisip kami ni Brother Noel na dito. Sabi niya gusto niyang bumalik sa Quezon. Sabi ko, Brad, kailangan natin muna ma-equip po tayo bago tayo lumabas. Diba? O kaya pala hindi nagsasawa si Brother Apil laging magkaroon ng fellowship. Si Pastor hindi nagsasawa ng magkaroon ng fellowship para magamit po tayo. Amen? Alapakan po natin ang Panginoon. At handa buwan tayo magpagamit sa Panginoon. Yeah. May tanong po dun eh, di ba? Handa po ba tayo magpagamit sa Panginoon? Amen. Amen, yung ating finances, di ba? Handa ka bang ibigay sa Panginoon ang mga bagay na ito? Amen. Bakit lagi mo binabalik ang mga bagay na yun? Ramdam po natin yun. Di ba? At yun po yung realidad. Napakamarami ng Panginoon. Dahil po sa church po natin, sa mission field po natin, di ba? Dahil po nakahanggang budget po natin, gusto ng ating mga pastor na mamuuna ito. Mayroon na pong materialis po doon. Mayroon po lang na picturean at sisend sa group. So, dapat bukas na rin yung ating puso para gawin ang mga bagay ngayon.
mga Panginoon. Lahat na po ba tinibigay ng mga simpleng bagay para mag-mature ng church? Diba? Harapan mo na din ang Panginoon. Lagi ko naalala ito. Sabi nga ng kasama ni Pastor Well noon, si Brother Boy, si Brother Robin. Bago nagkaroon ng church ang tayo 100 plus ang outreaches. Hindi po natin alam ang outreaches. Minsan nainip po tayo. Bigay ng ating renta, pero may plano ang Diyos. Diba? Sa buhay ng church ng Taguig. Kung naniniwala ko sa mga Panginoon. Tuloy lang po tayo. Huwag po tayong, huwag nating itigil mga pledges po natin sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Nawa, wala po ma-open po dito dahil kailangan ko ng church yan. Dahil pagpakat po natin ang Panginoon. Bago po ako mag-close, magbabasa po ako na ako ng quote ng prophet. Sabi niya dito, yung pa rin, binabalikan ko kasi hindi ko halos matapos ko. Pero mayroong mga quotes na napakaganda ng bigay sa atin ng inspiration. Sabi niya dito, restoration of the bride tree. Sabi niya dito sa paragraph 232. Sabi niya dito, but, and the Bible said, sabi niya, we are to assemble ourselves together in heavenly places. So dapat, kailangan po talaga natin talaga fellowship. Dapat hindi po mawawala ito, sabi ng prophet. Assemble ourselves in heavenly places. Sabi niya, oh my, what? All alike, sabi niya, why? I tell you that this do it sabi niya, it's make overall and tuxedo suit, sabi niya. Ibig sabihin, dapat nakabihis po tayo. Maganda dapat ang bihis po natin bago tayo bumalik sa Panginoon. Diba? Hindi yung galing ka lang sa construction tapos magarap pa sa Panginoon. So, napakaganda po kasi. Ibig sabihin, dapat tayo humarap sa Panginoon. Literally, di ba? Dapat maganda yung suot po natin. Kasi harap po tayo sa King of Kings. Amen? Yung kasuotan po dapat natin, literally, di ba? Dapat maganda yung suot po natin. Di ba? Amen? Wala pa ako ang Panginoon. Nakatuksido na dapat tayo. Yung pagtitingan po natin. Amen. Tuksido po dapat sa suot po natin. Ibig sabihin, in general dapat pupunta ako tayo. Kaayaya tayo sa tingin ng Panginoon. Minsan nakatsinilas na tayo, nakasando, diba? Sabi ng prophet, sabi niya, dapat, tayo, diba? Kaayaya sa tingin ng Panginoon. Palapakan po natin ng Panginoon. Kaya dapat sa pananamit po natin. Yung kadalang-dalang, diba? Hindi natin kasalan tayo mabarong pero nung pakainit na. Pero, sabi po ng prophet po ito, no? At ako po naniniwala dapat komportable po tayo sa suot natin. Hindi naman sundo, di ba? Yung damit mo na matagal na dun sa baul, yung pang-susutin mo. Dapat, pag-umarap po tayo sa Panginoon, kaya tayo sa tingin ng Panginoon. Diba? So, dapat yung damit po natin daw, nakatuksido po tayo. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, put arm around one another and call one. Ibig sabihin, ang tawag po dito, pag ang call po natin, ang tawag po sa atin,
dapat mga kapatid, nagdadamayan po ito. Diba? Even sa physical na gawain, nagdadamayan. At sa spiritual na aspecto, nagdadamayan. Dapat good advice. Hallelujah. Diba? Ngayon, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sabi niya, tayo po ay tinatawag na daw na brother. Ay, magkakapatid. I-claim na dapat natin na tayo magkakapatid. Diba? Tingnan mo nga, sa isang fraternity, pag sila'y brotherhood, halos magkakasayan sila eh. Diba? Pag kinanti mo yung isa, damay lahat yan. Ibig sabihin, way of life pa natin dito sa mensahe sa uling panahon, yung magkapatid ng dadamayan mo. At yung mabigat na bagay, gagaan po ito sa biyaya ng Panginoon. Diba? Hindi po kaya ni Pastor na muling siya maghalo ng siminto. Kasi, ano yun, 20 bags yun eh. Diba? Kung kalapat, damayan ko natin. Nakakama natin ang Panginoon. Ang damayan ko dapat ang bawat isa. So, magkapatid. So, sabi niya dito, yan, hallelujah. So, dapat yung suot po natin, nakatuksigo po tayo. Ibig sabihin, yung suot po natin, yung signify ng tukse, yung salita ng Panginoon. Ayun. Yan naman sa babae, sabi niya, in overall, sabi niya, yan. Hallelujah. So, basahin ko ulit, sabi niya dito. In the Bible, sabi niya, and the Bible said, we are assembled ourselves together with the heavenly places. Oh my, sabi niya, what? All alike, sabi niya. Why I tell you, sabi niya, that this will do it. Make, sabi niya. I'll make pair overall and tuxedo suit, sabi niya, but put arm around one another. Ibig sabihin, hawak kamay po tayo dito. Inalikan ko lang, no? Hawak kamay na ba tayo? Huwag po tayo bitaw. Diba? Huwag kanya-kanya. Kadalasan kasi, even sa gawain, bahala na siya doon. Ito, literal na nangyayari. Bahala na si Pastor doon. Bahala na si Pastor doon. Bahala na si Pastor doon. Pero titingnan po tayo kung sama-sama po tayo nag-aawak kamay para sa goal po natin. Alam po ito, pagpalayo po tayo. So sabi niya, hawak kamay po tayo and sabi niya, hold arm around one another and call its brother. Surely, sabi niya, I will make all kasiko, trees. Ibig sabihin, si-search ko ito, sa mga kapapalihan naman, dapat naka-blouse ko ito. Sabi ng traffic. So, sana huwag ma-open ng lahat na. Sabi ko pero Sister Dina nag-t-shirt lang. Mahala ng Panginoon dito. At in-express lang natin kung ano ang word. So dapat naka-dress daw, sabi ng prophet. Sabi ni Sister Dina, sabi niya, naka-t-shirt din. Nakalong ba ng Panginoon ni Sister Dina? Sana huwag ka ma-open to all. Sabi niya, so dapat naka-dress tayo. Put arm around self, sabi niya, satin, one and say, sister. Diba? Natawag sa iyo, sister na. Pag nakapatalon ka, hindi tawag sa iyo, sister yun, brother yun, kasi ito na tayo. Sabihin mo ang Panginoon. Sana hindi mo open sister din na, no? Sabi ko ng prophet ko ito eh. Dapat nakadress. Alam ako natin ng Panginoon. At hala ng Panginoon doon na mag-provide ng dress na yan. So dapat naka-dress, sabi niya. At tatawagin ka ng sister. How are you this morning? Sabi ng prophet ito. Praise God, sabi niya. That's right. It will joy and peace, love, faith, and the word suffering, sabi niya.
down in the heavenly places, Christ Jesus. Ibig sabihin, kung nakaupo doon si Kristo sa puso mo, ang lahat na yun magagawa mo. Yung suffering na yun kasi, talagang magsasuffer talaga tayo eh. Napakainit, tapos nakataksido ka. Pray ko ang Panginoon. Tapos, kung saan komportable na damit, papasuot sa iblang, sa tayo sa t-shirt at pantalon, di ba? Pero kung nakaupo si Jesus Christ doon sa puso mo, ang lahat na yun, di ba? Ipagkaloob sa inyo ng Panginoon. Magagawa mo. Amen. At hindi natin, ako kasi mahilig ako dati mag-shirt. At dati pastor yun, pag nag-service ako, naka-shirt na ako. Diba? At bihira ako mag-cola. Diba? Pero, once na nakaupo si Jesus Christ sa puso natin, ang lahat ng mga bagay na yun, magagawa ko. Ayun natin, hindi natin kayang gawin ng mga bagay na yun. Diba? Hindi natin kayang ibihis. At spiritually, hindi natin kayang ibihis yung patience. Diba? Nature ng Pilipino, diba? Na mainipin. Nagmamadali. Pero once na nakaupo si Jesus Christ sa puso mo, kaya mo mag-antay ng perfect timing. Kaya mo magtiis. Kaya mo magtiis dun sa mga kapatid na sa palagay mo, mga kasawayan. Magtiisan mo kasi diyan ang dinadala ng Panginoon. Doon sa spiritual na aspect. Di ba? Palakpakan mo natin ang Panginoon. At alam ko, kung hindi nakaupo si Jesus Christ sa puso mo sa umagang ito, magre-react ka. Pero once na nakaupo si Jesus Christ sa puso mo, kaya mo gawin ang mga bagay mo. Kaya mo pasensya. Kaya mo habaan ang PC mo, di ba? At kaya mo ibagay 100% ang oras mo sa Panginoon. Kadalasan, ginagawa natin, disusi minsan. Even yung partner natin sa buhay, ginagawa natin disusi. Pero dapat, give and take. Ganyan rin po dito sa church, dapat give and take po tayo. Hindi lang lahat si pastor, ang responsibilidad, kundi lahat po tayo. Ganito lang po natin yung before I close, hanggat hindi mo pinaupo si Jesus Christ sa puso mo, hindi mo magagawa ang mga bagay. Kapag paupo mo si Jesus Christ, invite mo ang Holy Spirit, ikaw ang una sa buhay ko. Hindi yung sarili mong desisyon sa buhay mo, diba? Yung sarili pagpatakbo sa buhay mo, kundi sa umagang ito, invite mo ang Banal na Espiritu sa umagang ito. Umupo sa puso mo. At ako naniniwala, diba? Kung nakaupo si Jesus Christ sa puso natin sa umagang ito, diba? Ang lahat na yun, ang nabanggit, long suffering. Kasi napagtanggap naman sa Panginoon, hindi the process mo. Hindi lahat pagpapala. Pero yung nakapakaman natin ng Panginoon, nandun ko yung long suffering natin. Lalong-lalo na tapos sa isipin ko tayo. Ay, ito ang Panginoon, at ako po naniniwala sa simpleng sinyer at yun ang kalooban ng Panginoon sa magang ito. Sana wala pong ma-open sa atin. Yung po dito ay ito ng correction at wala po dito ng extension. E ganun yung lingkod, alam ko, may pa rin dapat inuwag sa atin. Pagpatianin po tayo ng salita. Kalapakan po natin ang Panginoon. Alam ko, ulitin ko, once na nakaupo si Jesus Christ sa puso mo, kaya mo mag-tiis. Kaya mo mag-tiis, di ba? Nasa makatagal mo nang pinag-pray na makasama mo ang pamilya mo sa paglilingkod, di ba? Pag pinaupo mo si Jesus Christ, manatili ka din sa prayer mo. At the perfect time, anak ko, ipagkaloob ng Panginoon.